Magandang araw po sa inyo mga kapatid, mga ma, mga sir, mga kabutsyawals. Another day, another property for sale tayo. Another video, another property for sale. Bago po natin simulan yung vlog natin at bago ko makalimutan, syempre, yung mga kaibigan natin dyan, mga viewers natin, mga subscribers natin, shout out po muna tayo. Shout out po kay Chef Marco Bernal and family from Queensland, New Zealand. Yan. Sir Marco, shout out po sa'yo. Sana matikman ko yung mga luto mo someday, ano? Makapasyal ako dyan sa New Zealand. Who knows, di ba? Kay Dada D Charity po, shout out po sa'yo. Magandang araw po sa'yo, Dada D. And again, kay Lodi Erwin Provido. Yan, solid na solid yan. Lagi po naka-comment yan, laging present yan. Shout out sa'yo, Boss Erwin. And then, shout out din po kay Ma'am Shileng at sa Matriano family from Alabat, Quezon Province. Shout out po sa iyo. Magandang araw po sa inyo. Shout out din po kay Ma'am Imelda Vidal. Magandang araw po sa iyo. Again, gusto ko pong i-shout out si Sir Shioni Johnson from Racine, Wisconsin, United States of America. Shout out po sa iyo, Sir Shioni. At from George Pilambato, Sir George, ito po shout out daw kay Sir June Gio of Sampaloc, Metro Manila. And shout out also to Sir Elyong Guenco. Pinapa-shout out niya po si Charming ng Laguna. Yan, Sir Elyong. Shout out po sa iyo, Ma'am Charming. Last but not the least, hi to Ate Gigi Torres from Washington. Yan, kaibigan po ni Pastor Josue Veloza. Alright, so let's go sa ating video. Ano po mga kabutsyawals, mga kapatid. Now, nandito po ako ngayon sa Santo Niño, San Felipe, Zambales. Dito po, ito po ang road right of way. Okay? From here, about 200 meters, andun na po yung kalsada. Dire-diretso po yan, papunta ng Liwliwa. Doon. Kung alam niyo po yung Liwliwa, isa po yan sa pinakasikat na destination dito sa Zambales. Marami po mga pupunta dyan dahil sa mga magagandang resorts po dyan. And then ito, palabas po yan dito sa National Highway. Actually marami pong access papuntang National Highway. About 2 minutes lang drive from here, nasa National Highway na po kayo. At from here, about 3 to 5 minutes, andun na po kayo sa downtown Zambales. Kung nasaan, nandun po yung palengke, nandun yung mga government institutions, andun po yung 7-Eleven, etc. Okay. Bukod po dito sa kalsada na to, sa road right of way po na to, na maluwag, ano, meron po dito rin sa kabila. Kung makikita nyo, may gate po doon. Meron din pong road right of way dyan, kasya ang tricycle. So, both sides, ano po, meron po siyang access. Ang haba po nitong property, mula doon hanggang dito, is around mga 80 meters po yan. Yung haba ng property papunta po dito, about 80 meters, tapos or 70 meters, mga ganon. And then dito around 15 meters po siguro yung kanya namang lapad. Alright, ito po yung kabuuan ng property. This is 947 square meters. Okay. And then ito po yung bahay. 1997 pa po na-built yung bahay, ano. Pinagawa rin po yan ng foreigner. So mayroong carport dyan. Kasya, isang SUV. Pero maluwag pa yung inyong ano, no? Maluwag ang inyong area, oh. Marami pa kayong pwedeng gawin sa ano na to, sa area na to. Okay, dito po tayo sa may bakod, ano. Dito, yan. Nakasagad tayo dito, ayan, oh. 'Di ba? Napakaluwag pa. Pwede pa kayo magpatayo ng isa pang bahay. Okay? Ikot po muna tayo dito sa paligid ng bahay. Bungalow style din, ano, kasi yan po yung mga usong bahay noon, eh. Mga bungalow. By the way, ito pong mga nakikita niyo mga mangga, mga Indian mangoes po yan. Itong gilid niya, naka-setback ng around 6 meters, no? Malaki-laki pa dito sa gilid, oh. Marami pa po kayong pwedeng gawin dito.
sa paligid niya. Tapos i-rehab nyo na lang po yan, yung mga plant box, oh. Now dito sa gilid, as you see, yan, oh, may mga kailangan talagang i-renovate, ano. Oh, gaya niyan. Kailangan na po siguro talagang palitan yung ano dito, yung kisame dito sa labas, or talagang i-totally renovate, ano. Pero yung po mga braces niya, mga bakal po magaganda pa, oh. Then ano to, so meron ding ano dito, yan, kanal para sa tubig, no, na may mga plant boxes siya, no, sa gilid. Okay. Yan. Halos parang corner lot na rin pala siya dahil meron ding daan dito. Ito po, oh, paleterio yung kalsada dito. Yan. Meron ding road right of way dito. Yan, oh. Hindi lang siguro masyadong nadadaanan, ano. Oh, yun. Tapos ito yung likod ng property. Yan. And then meron pong CR dito sa labas, may dirty kitchen dito sa labas. Yung style ng bahay, alam niyo yung mga during the 90s, yan yung style ng bahay. Ganito yung kanilang mga design sa kanilang ano, mga pader. Ayan, di ba? Tapos dito, yan. Paparenovate nyo lang to para gawing isang dirty kitchen or everyday kitchen, sabihin na natin, ano. Yan, meron pong CR dito. Tapos yan, may mga kalapati pala silang alaga. Malaki yung ano, malaki yung area para gawing yung dirty kitchen. Parang meron ding ulit ano dito, ano ba to? Merong parang store room or stock room dito sa lugar na to. Ayan, oh. Okay. Ayan. Ayan. Meron po silang bomba, no? Tapos ito naka-setback na mga 1.8 meters itong area na to. Ito na yung kalsada kanina na sinasabi ko. Ayan. Papunta po yan doon sa Barangay Road. Alright, ayan. Talagang kailangan na po rin paayos talaga yung mga kisame dito sa labas. Pati bubong kailangan na rin ipalitan. Tapos itong grill nya dito, ano lang po ito, pilihain lang tas pintura uli. Mukhang matibay po yung kanyang structure, Alam niyo naman pagka mga foreigners ang nagpagawa, talagang tinitibayan nila yung structure. Kung pwede nga lang gawing forever yung bahay nila, yun ang gusto nila mangyari. So ito na yung carport, no? Yan, may nakikita ako mga sign ng ng anay. So yung makakabili po nito, kailangan na maglagay ng treatment ulit. Binabaon lang naman po yan sa mga lupa. Okay, so ayan. So makikita nyo sa sa property, base sa video na napapanood ninyo, kung ano yung extent ng renovation na kailangan nyo gawin. And then from there, pwede naman kayo makipag-negotiate sa may-ari ng property na to. Okay, ngayon meron silang entrance dito papunta ng kitchen. Okay, bukod dun sa nakita natin sa labas, ito na yung nakadikit sa bahay, no? At ang kanilang sahig, marmol. Hindi po siya ordinary na tiles. Pero pasok po muna tayo sa sa pinaka main entrance niya. Mula dito sa carport, no, sa garage, sa garahe, ito na po yung entrance papunta sa main door ng bahay. Mapapansin niyo, naka marmol po lahat.
no? Itong veranda nila. Yan. So ito yung lanay. Okay. Yan yung mga baluster, yun yung mga usong-usong balusters noon eh. Classic ang pagkakadesign, ano. Naka-marmol, kaya malamig malamig ang semento. Alright. Yan. By the way, ang bahay po na to ay merong 3 bedrooms at saka 2 comfort rooms sa loob at isang comfort room pa sa labas. Pinakita natin kanina. Okay. Tapos yung mga poste niya, yung pinaka wall cladding niya, ito yung mga gravitas yata tawag diyan, ano. Yan, no? Mga uso noon, di ba? Wala na ring nabibiling ganito ngayon, bibihira na yan eh. And then yung wall cladding din niya, ito, mga marmals din po, oh. Di ba? Ayan, no? Pakikintabit na lang po yan. Oh. Tapos ito po ang kanyang kisame dito. Yan, mga renovation po talaga kailangan gawin. Pero yung structure niya ay maganda pa po, no? Ano lang, kumbaga sa sasakyan ni iba-buffer lang ulit. And then may malaking bintana dito. Siguro ito yung dining area nila. Hindi ko pa po kasi napasok yung bahay. But anyway, pasok na po tayo sa loob. Okay. Yun, mula dito, itong lanay na to, itong sahig, no? Ang tiles niya dire-diretso, naka-marmol siya. Ayun, no? Ayan. Ngayon, mahirap na pong maghanap ng ganito. Tsaka napakamahal na niyan. Okay? Tapos, ang kanilang hamba, kahoy. Yan. Ang pintuan, very classic, no? Yung mga pintuan nun, no? Yung mga solid talaga na pinto, oh. Baka nara pa nga to, eh. Oh. Malapit po ang pinto, alam nyo naman. Foreigner na nag-design, no? Kaya, usually yan, matataas ang kisame. Okay. Tapos, may mga maiiwan po na gamit, kagaya itong television, tsaka yung patungan ng television, maiiwan na po yan. Okay pa naman po yung kisame dito sa loob, no? May mga konting repairs na kailangan gawin. Tapos, repaint ng mga walls, no? Ayan ang bintana nyo. Okay. Ang grill na sa loob, sa bahay na to. So, clean. Malinis tignan sa labas. Ayan. Sliding door, sliding windows. Malaki, malapad ang bintana, kaya maliwanag sa loob. Ganun din po dito sa area na to. Ito naman ay swing out. Ayan. Maganda pa ang bintana, no? Matibay. Okay. Tapos, from this living room, diretso na po yan sa kitchen. Ayan. Ito po yung kusina. Dining area. Alright. Yun, yung nakita natin kanina ng bintana, na nasa labas tayo kanina, nasa lanay tayo. Ito na po yun. So, from here, sa dining area, meron kayong view. Parang halos panoramic view na dun sa labas. Sa may gate. No? Makikita niyo yung mga taong dumarating. Ganon din po dito sa living area. Yan. Kung nandito kayo sa dining area, yan po ang itsura ng living area nila. Alright. Solid ang mga cabinet, cabinetries niya. Hindi siya plywood. Yan, oh. Naka-engrave, naka-ukit yung mga designs, no? Very classic, no? Design. Yan. Pati dito sa baba. Oh. And then pati po yung countertop, no? Marmol din ang ginamit, hindi lang granite, no? Marmol. Oh. Yan. Tapos syempre, yung pinto at saka yung cabinetry, terno sila, no? Isang kahoy ang ginamit, parang nara eh. Oh. Nara po ito? O, nara nga. Tama, nara. Ayan, no? Wala na po kayong makikita ng ganyan na kahoy ngayon. Wala na pong ganyan, wala na pong nara ngayon. Lahat ng pinto
Oh, lahat ng pintuan Nara. Pati po itong mga cabinets, no? Oh, Nara, oh. Yan. Napakagandang i-preserve ng bahay na to, mga kabutsyawas, mga kapatid. Napakagandang i-rehabilitate nito. Pag ni-rehabilitate niyo po ito, napakaganda nito. Very classic, no? Yan. Okay? Now, from here, sa dining area, yan ang view nyo. Okay? Diba? Ayos. Papasok dito is leading to another kitchen. Yun. Maluwag, oh. Now, meron kayong access door dito, dun sa pinanggalingan natin kanina. Diba? Yun, oh. Kung saan may mga kalapati. May kalapati pa nga dyan. Ayan, oh. Okay. Maluwag pa po. Pwede nyong gawing ano to, another dining area ninyo, no? Or parang pwede nyo pang lagyan pa ng isang kwarto na maliit. Palagay ko idinugtong lang po ito noon kasi kagaya nyo, no, merong window sill dito sa labas, eh. Yun. By the way, ha, mga kapatid, mga kabutsyawals, ma'am, sir, ang property po, mula dun sa kalsada naka-backfill. Bukod doon sa naka-backfill, elevated po ang property, diba? Mataas. Kaya wala kayong takot kung umulan man ng malakas, medyo tumaas ang tubig, safe ang bahay ninyo, safe ang property ninyo. Ayan. Naka-elevate siya siguro mula dun sa kalsada, kung hindi ako nagkakamali, around 1.5 to 1.6 meters. Okay? So, ayan, no. Naka-marmol din ang kanyang sahig, di ba? Panalong-panalo kayo dito. Yan, nakita nyo na kanina, kailangan talagang i-repair na yung mga kisame. Palitan yung mga kahoy, no? So, isa yan sa mga pwede nyong i-negotiate sa may-ari ng property. Tapos, ito yung cabinetries dito. Nara din. Ay, hindi, ordinaryong kahoy lang ginamit. Yan, plyboard yata. Yan. And then dito, ordinary tiles na lang, no? Dito sa inyong pinaka everyday kitchen nyo. Okay, yan. Kailangan na talagang ipalitan na siguro itong mga pintuan ng mga cabinets dito. Alright. Yun. Check natin yung mga rooms, mga kabutsyawals. Dito may sliding door dito. Pwede nyo buksan yan. Okay. Ayan. Okay. Diba? Talagang gandang-ganda ako dito sa mga hamban nyo. Nara, kasi bihira na lang po talaga makakita ng ganyang kahoy. Actually, wala na po kayong mabibiling Nara ngayon. Bihirang-bihira na. Oh. Forever po yan kapag ka naalagaan na i-preserve po yan. Hindi po kasi inaanay yung mga kahoy na yan, eh. Tsaka bawal na magputol ng mga puno na yan. Mula po dito sa dining area, pag kaliwa ninyo, isang paakyat papunta sa mga kwarto. Ang ganda rin, no? 'Di ba? Pati yung mga railings ng hagdan, no? Nara. Pati yung mga wood parquet, no? Nara din yata 'yan. Okay, ito may basement po dito. Ayan, isang pababa. Yun. Ito pwede nyo gawing man cave. May echo pa, di ba? Ayan, o. May mga provisions ng electricity. Naka-marble din ang sahig, no? Yan. Maluwag. Siguro itong area po nito, estimate ko 40 square meters to. Maluwag. Oh. No? Halimbawa kung ako makaka-acquire ng bahay na to, gagawin kong ano yan, man cave, no? Yan yung lugar ko. Either nalalagyan ko yan ng mga gagawin kong parang gym or gagawin kong parang, alam niyo na, mga stuffs for the big boys. Yan, dyan. Okay yan. Or another room. Maganda yan. Diba? Okay. Now, akyat po tayo dito sa mga rooms niya, no? Dito sa taas, naka-wood parquet ang kanilang sahig. Alright? Ang railings, Nara din.
balusters, Nara. May mga kailangan lang repair na kailangan gawin, but very minimal lang naman yan. Kung mapapreserve niyo po itong wood parquet, very good. Okay. Tapos sa mga pintuan, mga Nara din, oh. Ang ganda ng mga engraves niya, oh. 'Di ba? Very classic, oh. Pati mga hamba. Yan. Now, dito tayo sa unang room, pag-akyat, no? Yan. Yan ang built-in cabinets, no? Ang dami kayong pwedeng ilagay sa cabinets. Tapos, kasama na po yung aircons. Alright, free na po yan. Okay pa yung kisame dito, mga kaibigan, no? Maganda pa. Diba? Ang size ng room, mga 10 square meters. Hindi ako nagkakamali. Saktong-sakto lang. Then, the next room is ganun din. Yan. Mga ganun din po yung size niya, no? Mga 10 square meters ang floor area nitong kwarto. Tapos, there goes your, built-in cabinets. Okay? Ito talaga, dito nagdadala sa bahay na to yung mga pintuan yan. Napaka-solid, napakaganda. Alright. Rare find po yan, mga Nara na pintuan. Then, ito, palagay ko ay common toilet and bathroom. There you go. Okay, so, basic, no? You have your water closet. And then, sa likod ng pintuan, mayroong lavatory. Yan, no? You have your vanity mirror. Frozen glass. Enclosure. Okay. May bintana doon, seeing out. Shower. Of course. Yan. Naka-tiles hanggang sa kalahati ng CR. Tapos nandito yung service panel. Papunta ng kisame. Okay. Ganda talaga ng pintuan nila. And then, this is the master bedroom. Or the primary room. Kung sabihin nila, no? Diba? Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng Nara. Tapos, syempre, master bedroom, may sariling toilet and bathroom. Yan. Ensuite, toilet and bathroom. Tawagan ng mga sosyal. Diba? Okay. Ganon. Basic, no? You have your water closet and then the lavatory dito sa likod ng pintuan. Enclosed shower area. Tapos, split type ang aircon. Kasama na po yan sa bibilihin ninyo. Alright, so this is the cabinetries, built-in cabinets. And then, naka-wood parquet din siya, of course. Alright. So here, yon, meron kayong visual ng kitchen sa labas. Okay. Nice. Okay, ngayon, syempre, pupunta tayo kung sa magkano to, no? Dito muna tayo para makita niyo yung view dito, di ba? Yan ang view dito. Okay. Now, ang aking suggestion, kapag nabili mo to, ma'am, sir, konting repairs lang talaga ang gagawin mo. Mukhang matibay pa yung structures, no? Tapos, yun lang. I guess, you need to fix the ceiling. And then, yung pong mga braces dito sa taas ay bakal po lahat yan. May mga konting kailangan sigurong i-repair sa bubong. Pero kung mag-i-invest naman kayo, papalitan nyo na yung buong bubong. Kasi maganda po itong bahay, oh. Ganyan nyo. Ayan, oh. Marmol, unang-una. Nara, yung mga nakalagay, di ba? Yan po yung ipipreserve natin dito, eh. Magiging napakaganda na uli ng bahay na to. Ayan. Saktong-sakto para sa family of 4 or 5. Okay. Recap po tayo sa property, ano. Ito, as you see, nagpalit na ako ng damit. Talagang basa na naman tayo ng pawis. Ganyan talaga pag naghahanap buhay. Kailangan pagpawisan bawat sentimo. Okay. Recap po tayo. Ang property ay nasa 947 square meters. Asking price po ng may-ari ay 5.5 million. Negotiable po yan. Yung may-ari mismo makakausap ninyo. Ang location po ng property, napakalapit lang po nito doon sa dagat, no? Sa Baywalk area ng San Felipe, sa Liuliwa, malapit lang po. Dito po sa may Baywalk area,
Pwede po kayong maligo dyan, magdala lang kayo ng malaking payong. 7 minutes walk from here. Kung medyo mabagal kayo, mga 10 minutes walk from here, nandun na po kayo. Malapit din po ito sa National Highway. Malapit din po ito doon sa palengke, sa government institutions, 7-Eleven, etc. About 5 minutes drive from here, nandun na po kayo. Kung halimbawang iniisip niyo pinakamalapit na ospital, meron po tayo dito sa Iba, San Marcelino. So, meron pong dalawang ospital dyan sa dalawang bayan na yan. From Manila, this is about 3.5 to 4 hours drive from Balintawak. Dito na po kayo sa area na to. Maganda po yung accessibility niya, very accessible. Mula doon sa sinasabi kong Barangay Road, dire-diretso na po yan, sementado po yan. At dire-diretso po yung daan na yun, taka-parallel po yan sa National Highway. Makita nyo naman ng bahay, may mga kailangan i-repair, so bahala na po kayo makipag-negotiate dun sa may-ari. Again, sa mga interesado, nandyan po yung aking contact details, yung contact number ko, yung aking email. Tapos sa description link, nandyan ang aking Facebook link kung gusto nyo akong i-private message sa Messenger. At yung mga may properties po na gusto nilang ipa-vlog yung kanilang mga properties, message nyo lang ako, kontakin nyo lang ako, usap po tayo. Lahat kayo within 24 hours, sasagutin ko po. Yung mga gusto mag-comment, mag-comment lang po kayo dyan. Yung mga gusto magpa-shoutout, go ahead. Yung may mga suggestions, yung may mga violent reactions, just comment your comments down below. Okay? I will try to be as interactive as I can. At syempre, bago tayo magtapos, gusto ko po kayong pasalamatan. Kayong lahat na viewers, yung mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Let's be grateful every day. Ciao!